Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Patay ang isang pulis at sugatan naman ang dalawang iba pa matapos mabundol ng isang humaharurot na taxi sa Maynila. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 470 sa Sampaloc, Maynila kahapon na madaling araw, kitang patawid ang 19 anyos na lalaki sa Dapitan Street. Habang paparating naman na isang taxi, nagdire-diretso sa sasakyan hanggang mabundol ang binata at pakikitang tumilapon pa ito. Sa kabilang anggulo ng motorsiklo pero mabilis ito nakatakas. Sa kuha naman ng CCTV sa Barangay 319, makikitang paparating ang dalawang pulis na sakay ng motorsiklo sa Alfonso Mendoza Street sa may intersection ng Dapitan at Remigio Street. Doon ay biglang sumulpot ang humarurot na taxi. Napatawid din mula sa kabilang side ng intersection. Binangga nito ang dalawang pulis na nakamotorsiklo. Tumilapon pa sa may gasoline station ng pulis na si PO3 Francis Navarro, habang nahagip naman ang isang pulis. Agad rumisponde ang mga rescue team at mga kasama ng pulis pero binawian din ng buhay si Navarro. Nakalabas na ng ospital ang binata na nabundol, na iniinda ang sakit sa bewang at likod. Habang isa sa pulis na nasagi ng taxi ay nagtamo lang ng minor injuries. Payo naman ng mga pulis at taxi driver, sumuko na ito. Nanawagan na lang tayo sa taxi na kung yung driver niyo po napasukuin na or sino yung mga nakakilala doon sa taxi driver na yun. Inaalam na ng pulis ang plaka at magkakakilanlan ng may-ari ng taxi. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Nagdulot ng matinding traffic ang binagong toll collection system panorte ng Skyway noong Lunes. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng Skyway at ibinalik na sa dati ang toll collection. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Ito ang kuha ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon noong Lunes. Gumagapang na ang daloy ng trapiko pa northbound sa Skyway, kaya uminit ang ulo ng ilang motorista. And yun na nga nangyari nung Monday. At maraming nabigla. Nakita ko nga yung behavior ng mga motorists. I'd say it's already affected by, siyempre, irritation. Binuksan ang bagong runway toll plaza malapit sa NAIA Expressway para mas mabilis sana ang daloy ng trapiko sa Skyway. Pero maraming motorista ang nalito kung saan sila dapat pumasok. Naglabas sila ng mga flyers about a week prior to opening the new lanes. Pero ang pinaliwanag lang doon was kung paano supposedly yung procedure. Pero in actuality, nung in-implement na, it resulted doon sa massive na gridlock. Sinulatan kahapon ni Congressman Biazon ng Skyway Somco. Alas 10 ng gabi, ibinalik sa dati ng Skyway ang sistema ng toll collection at ipatutupad ang Pay As You Enter scheme para sa mga sasakyan na manggagaling mula Alabang, Sucat at Bikutan. Cash o RFID man ang paraan ng pagbayad. Ang mga bus at van lang ang gagamit ng bagong runway toll plaza. Nanibago lang yung mga ang expectation namin yan magte-taper ang congestion na yan as days progresses. Humingi naman ng paumanhin at pangunawa ang Skyway Somco. Tinayak rin nila na gagawa sila ng paraan para mas mapagaan ang daloy ng trapiko sa daan. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Hindi ipatutupad ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang preventive suspension na ipinataw ng Office of the President kay Overall Deputy Ombudsman Artong Carandang sa loob ng 70 araw. Ayon kay Morales, ang akbang ng Office of the President ay isang insulto sa Korte Suprema at hamon sa pagiging independent ng Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag, iginit naman ng Malacanang na hindi ito panghimasok sa tanggapan ng Ombudsman, kundi isang paraan para masiguro ang public accountability ng bawat opisyal. Ang pinalabas na suspensyon pero dapat namanong ipatupad muna ng Office of the Ombudsman. Binigyan din ng 10 araw si Carandang para sagutin ang resolution and order ng Office of the President bago tuluyang desisyonan ang kaso. Git naman ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dapat lamang ipatupad ang kautusan ng Malacanang. Until a competent court has declared that such official act made by any public official in violation of the law or the Constitution
the same should be enforced or implemented. Sinariwa ng ilang artista ang magaganda nilang alaala kasama si Direk Mario J. De Los Reyes. Turing nila sa namayapang direktor, isang kapamilya, guro at ama. Nagpapatrol, MJ Felipe. Pinangunahan ni Father Larry Faraon ang misa sa unang gabi ng burol nang buhos ang mga nakiramay mula sa mga kamag-anak, kaibigan, mga nakatrabaho at natulungan sa showbiz. Gaya ni na Roderick Paulate at Joel Lamangan, na higit pa sa katrabaho ang naging relasyon sa direktor. 9 years old pa lang ako, kasama ko na si Kuya Mar. Was still a student in UP. Tapos yung high school circa 65, kung naalala nila. No? Masaya lang kami sa taping, sa shooting na yun. Tapos yun yung balat lipstick, isang box galing Japan. Teacher ko siya. Siya nagturo sa akin ang tamang pamumuhay sa gitna nitong industriyang ito. Sa kanya ko utang ang pagiging direktor at aktor. Para kay Orlando Sol, miyembro ng Maskulados na binigyan ng solo break ng direktor para siyang nawalan ng ama. Siya lang yung nagtiwala sa akin. Siya yung naniwala sa kakayahan ko, sa talento ko. Nainis lang ako kasi wala ako sa tabi niya nung hindi ko man na siya natulungan. Sa bawat sulok ng chapel, bakas ang lungkot sa mga kaibigan. Pero gaya ng magagandang ngiti na laging pinapakita ni Direk Mario J, natapos ang gabi sa masasayang kwentuhan tungkol sa kabutihan ng direktor. Direk Mario, maraming salamat at mahal ka namin. Ngayong gabi, mga naging artista at katrabaho sa bakuran ng Regal Films ang mangunguna sa misa at tribute para sa direktor. MJ Felipe, ABS-CBN News.